Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Pagbili ng mga supporters ay mas na-apply na ngayon kahit wala pa ang eleksyon. First Lady Liza Marcos Araneta at Romualdez binibili ang mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte at VP Inday Sara. Talagang dito nyo makikita na sobrang pagiging careful ng tambalang ito na kahit pamalayo ang eleksyon ay todo kumpanya sa pagbili ng mga supporters. Sama po ng mga kabataan ay maging wise po tayo. Sana po wag po tayong basta-basta magpasilaw sa kakaunting pera dahil yung perang ibibigay sa inyo ay hindi naman kayang bumuhay ng isang pamilya. Tandaan mga kapatid, huwag nating ipagpalit ang ating kinabukasan at integridad sa maliit na halaga na pera. Para sa buong detalye, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Sabi ng isang netizen, "Lipad Agila, Duterte all the way, more power madam. Taong bayan dapat mag-speak up and stand up para sa ating karapatan, para sa mahal nating bayan. We need patriotic people in the government. Hashtag audit Pilipinas. Hashtag hindi mo operyan. Hashtag BBM admin, mafia admin. Hashtag no to Marcos Araneta Romualdez." Ng isang netizen, "Grabe na ang gobyerno ni BBM. Ang pangarap ninyo ay pangarap ko, ang pangarap ng taong bayan. Maging maalwan ang pamumuhay ng lahing Pilipino." At sabi din ng isang netizen, "Sana ay gamitin na ng mga kabayan natin ang kanilang kaisipan. Nakikita nila na habang pilit na ipinupush ni Liza at kuting si Romualdez ay lalong naghihirap ang mga tao. Sana ay gumising na mga tao sa nakikita at nararanasan nilang hirap. Gayong galing tayo sa panungkulan ni PRRD na halos wala ng mga krimen sa bansa at kung mayroon man ay hindi tulad na talamak na naman. Walang peace and order, talamak ang drugs, ang mga tao ay walang disiplina." So pag-usapan natin ang patuloy na laban natin. Araneta Romualdez, binili ang mga supporters ng Duterte. Nakakasyokot. Ano yung nakakasyokot muna tayo? Nakakasyokot, nakakatakot dahil ang krimen, okay, sa Pilipinas ay lalong bumabangon, di ba? Hindi yung buhay ng tao, I mean yung buhay, yung kalidad ng pamumuhay, yung bumabangon, kundi ang bumabangon ay ang mga kriminalidad. Ramy, thank you for sending me dun sa Victory Liner incident na kung saan pinatay ng ganun-ganun na lamang ang ating kawawang kababayan. Mag-asawa ba sila? Babae, lalaki na tahimik. I don't know, hindi ko alam kung anong naging atraso ng taong yon, but no matter what, kung ano man yung naging kaso ng dalawang, ano man ang naging alita nila, hindi ganon ang pagkitil sa buhay ng tao ng ganon-ganon na lang. So kumbaga sa Pilipinas, hindi mo na alam kung saan, hindi alam, wala nang safety, wala nang seguridad itong ating mga kababayan. Dahil mismo sa comfort ng bus na yon, na kung saan dapat nagpapahinga sila, nakita niyo naman natutulog yung dalawa habang nagta-travel, pero nakakalusot itong di kalibreng baril yung mga taong mangingitil ng buhay kasi nga walang takot. Ano yung nito? Ano yung impact nito sa Pilipinas? Ibig sabihin, ang tao, ang mga masasamang damo, walang takot sa gobyerno. Ba't ka nga naman matatakot sa gobyerno? Sila mismo ang promotor ng mga nagpapakawala ng mga masasamang damo. Di ba? So, kaya nakakatakot sa part ng mga ordinaryong mamamayan na kayo ay wala naman kayong koneksyon, wala naman kayong kapit
you're just an ordinary citizen. So hindi niyo alam, may nakaalitan pala kayo, may nakasagutan lang kayo, tapos halang ang kaluluwa, babarilin na lang kayo ng bonggang-bonggang, ganun-ganun na lang na mababawian kayo ng buhay nang walang kalaban-laban. At least man lang kung hinamon ka at nambuno kayo, kahit paano makalaban ka. So again, ito po yung resulta ng weak government. Bakit weak? At weak budol, mafia at sindicato. Okay? Sindicato. Slang lang ako today. Ngayon, paano nga naman matatakot dahil nakikita ng mga masasamang damo na mismo itong nahulihan ng pampasarbog, nahulihan na Indian Filipino ay pinakawalan, inarbor mismo ng mga appointees ni Liza Ahas, Araneta Marcos na si Mel Robles at kasabwat ang buwakan ng inang Lisa dyan sa pagpapalaya sa taong yan na non-bailable yan. Bakit natin alam yan? Mismo ang mga men in uniform nakakampi natin sa loob ng institusyon ng gobyerno ang nagtimbre sa atin yan. Yan, yung taong yan na pinakawala ng gobyernong ito. Bakit gobyernong ito ang nagpakawala? Dahil yan ay napapakinabangan ni Mel Robles, again, ng PCSO, na nagpapanalo sa loto ng mayat-maya. Okay? So paano matatakot, masisindak ang mga mangkikitil ng buhay kung mismo yung gobyerno ninyo ay kasabwat sa pagdidestabilisa ng sarili nilang gobyerno. Diba? Ito about destabilization. Ang nagdidestabilisa ng gobyerno natin, ng pamumuhay ng bayan, ay ang gobyernong ito, ang sindikato, ang pulboronic government, ang mga bangag na namumunong si Liza ang utak at si Kuting ang utak ng lahat ng giatayan sa buhay natin dyan sa Pilipinas. Kaya paano matatakot ang mga sindikato? At ngayon, broad daylight ang pagtitinda ng pulburon sa patuloy na pagsira ng kinabukasan ng ating Pilipino. Paano matatakot? So ang masasyokot, hindi yung mga taong bayan na walang kinalaman o walang kapit sa gobyerno o hindi sila miyembro ng sindikato at kung ano paman. Ngayon, ano ito? Pababayaan nyo na lang ba? Kayo, mga Pilipino, na pinagtatanggol natin ang inyong mga karapatan dyan sa Pilipinas, pababayaan nyo lang ba na maghari-harian ang sindikato na katulad ng Araneta at ng Romualdez dahil na sa pamumuno ni Kuting at sa help ng Smartmatic? Pababayaan nyo na lang ba? Paulit-ulit tayo at magagasgas ang ating mga boses dito, pero ito yung issue natin. Kasi recently, I think kagabi, napag-usapan natin na hindi na pag-usapan, it's a factual na naglipatan na nga ang mga miyembro ng PDP Laban sa lakas, okay? Na kung saan ang bida-bidahan itong si Romualdez. Sino ba tong taong ito? Itong taong ito ay kasabwat ni Lisa at ni Kuting, pinsan niya. Kung nasusundan ninyo ang ating mga expose, ito'y dugtong-dugtong sa pangyayari ngayon. Ako yata ang pinakauna na nagsabi sa inyo na ang intensyon ni Liza Ahas ay patakbuhin si Romualdez sa 2028. Last year ko pa sinabi, Agosto pa lang of 2022, nagdadadakdak na ako patungkol sa babaeng Ahas. Okay? So pinlano talaga ni Liza at ni Kuting at ni Romualdez na budulin tayo ang Pilipino. Dahil ang intention nila to stay in power. And yung pangarap ni Liza na maiupo si Sandro sa 2034. Okay? Kaya nga, ibinenta niya ang kaluluwa niyang maitim pa sa burak sa Smartmatic. Okay? Ngayon, ano yung sinasabi ko tungkol dito sa Araneta Romualdez na binili ang supporters? Maliban sa binili, hi Maui, you're here. Maui, Princess Maui, thank you for watching at see my beshi. So, hindi pa ba malinaw sa kaisipan ng mga may isip, may utak,
na tuluyan na ngang binili ang mga kaluluwa, mga maitim na kaluluwa ng mga kongresista na ang kanilang intensyon lamang ay kapakanan nila, personal na interes ng kanilang pamilya at sarili nila na lumipat sa lakas CMD sa pressure na kapag hindi nila sinuportahan si Romualdez ay hindi sila mabibigyan ng pork barrel fund. Okay? So ginagawa na Romualdez ngayon, lingid sa kaalaman ng tao, yan open yan. Ito po fresh from San Francisco. Okay? Na balita. Di ba nandito sila? Nandito yung mga hinayupak. Okay? Laging nakapustura ang vangag na pagmumukha ni Tambaluslos sa telebisyon. Kasi check ko lang ng mga balibalita na laging nandoon nakapronta. Kasi ipinapakilala na ipinuprograma na ni Kuting at ni Lisa Ahas itong si Romualdez, kumbaga araw-araw isinasaksak sa mga isipan, sa paningin ng taong bayan na ito si Romualdez, para pagdating sa 2028 na akala nila mananalo sila. Okay? Kung clean and honest election. Which is hindi. Dahil paano mo nga bobotohin itong bangag na imbes na ang $2 milyong ipondo, ibigay sa mga Pilipino, ibinigay dito sa mga kalahi ko sa Harvard University. Okay? Fresh from San Francisco ang balita, ipinagyayabang nila doon. It's all about the sun. Attorney Glenn Chong, welcome sa ating channel. Yes, alam yan ni Attorney Glenn Chong. By the way, Attorney Glenn, ipinagyayabang ni Romuald, ni Tambaluslos sa San Francisco kasi may pinapunta tayong puting ahas doon sa event na bibilhin niya ang mga supporters ng Duterte sa Davao, sa Mindanao. Ano yung supporters? Hindi ito yung mga dugyot vloggers lang. Okay, na bibilhin niya. Yung mga malalaking negosyo, yung may mga malalaking business. Ito yung mga taong may capacity na mag-support sa isang kandidato like sa mga Duterte, like election season, magpopondo, yung mga campaign donors. Ito na ngayon, tinatakot na ni Romualdez, ni Tambaluslos, ang mga supporters ni Duterte. I don't know, for sure, alam na ni Pangulong Duterte yan, na kung hindi, mag-aalyansa sa kanya, ay gigipitin nila ang mga negosyo. Or, win-win, actually, kung aayon sa kanya at bumaliktad at kontrahin ang mga Duterte, o just forget about the Dutertes, ay pinapangakuan ng posisyon, pinapangakuan ng kontrata, at kung ano-ano. Believe me, walang laman ang utak niyan. True, kitang-kita naman, Attorney Glenn Chong, na bangag itong si Romualdez. So yan ang pinagyayabang nila sa San Francisco, mga palangga, na wala na daw magiging daw ang Duterte, wala na raw wala nang sa masa. Doon siya nagkakamali. Ipinagyayabang po nila doon sa mga supporters nila, akala nila lahat supporters, hindi nila alam, mga puting ahas ko yun. Imagine nyo, nakapag-release tayo ng video na hinahakot nila yung mga upuan kasi nga hindi dumating yung mga nabudol na ayaw nang magpabudol muli. Yung mga upuan doon sa event na sabi ko nga, nilangaw. So yung pinakita nila sa kanilang website o sa kanilang page, yung mga kumpul-kumpul lang. Yan ang strategy, yan ang utos ni Liza na tanggalin sa pamamagitan ni Cheloy at sa pamamagitan ni Bukangkang, Emerald Bukangkang, Undersecretary, at itong si Howie Tombolina na si Honey Rose. Okay? Si Bulldog. Right? Si Lisa naman ang may tawag dyan sa kanyang taong si Bulldog, hindi naman ako. But anyway, so ipinagyayabang nila na bibili nila ang lahat ng supporter ni Duterte para totaling wala nang mag-support kay Pangulong Duterte. So inumpisahan na po nila dyan sa Congress. And actually, pinanood ko yung interview ni gikan sa masa ni Pangulong Duterte. Nakakatawa kasi sabi niya, o sige, magtakbo ka na Romualdez. Sabi niya, ako na mismo ang mangampanya sa'yo. Sabi ng gano'n, di ba? Sarcasm. Sige nga, tumakbo ka. Wala kang, unang-una, wala kang karisma, wala kang integridad, at wala kang empathy sa taong bayan. Lahat kayong magpamilya, actually.
Dahil kung meron kayong sinserong paglingkod sa bayan, in the first place, hindi mo gagawin ang makikipagsabuatan, okay, dito sa, katulad sa Okada na tumatanggap kayo weekly, kayo ni Lisa. Kayo dyan, kayo nila Altenco, sama-sama kayo. Kung talagang may pagmamahal ka sa bayan, bago mo inuna ang Harvard University na mag-donate ka ng $2 million, inuna mo ang mga kababayan mo sa Leyte. Okay? So yan po ang pinagmamalaki nila. Then, sinabi ko na sa inyo na ang strategy nila para sirain talaga itong si Inday Sara sa pamamagitan ng pagtira sa kanya ng mga makakaliwang grupo, yun nga yung binabato sa kanyang confidential fund na unconstitutional. Niluto na yan ni Lisa. Sabi ka natin mga kababayan, kung yan ay unconstitutional, yung 125 million na confidential fund na yan, galing sa Office of the President, Office ni Kuting. Bakit ang mainstream media, bakit ang Kongreso, si Sara lang ang dinidiin? Sabi ko, kung unconstitutional yan, yung nagbigay, okay, nung nagpadama ba kay Sara, anong term mo dyan, bakit na itsapwera si Kuting? Saan, kung mali ang pagtanggap, kung unconstitutional, kung labag sa konstitusyon, bakit, ulit-ulitin natin, bakit na single out si Sara? Kasi nga, the intention, the target is Sara. Si Sara, yan ang utos ni Lisa. At si Kuting, dahil walang yagballs, ungrateful sa lahat ng pinaka-ungrateful na nakilala ko sa buong mundo, okay? Wala siyang balls, hindi niya kayang magsalita dun sa taong nang dahil sa kay Sara ay nailuklok siya dyan sa pagiging peking presidente, and which is peke dahil nga, ulitin natin, nakipagsabuatan sila at kanyang asawa sa Smartmatic, at dyan ngayon nanonood si Attorney Glenn Chong na makakapagpatunay dahil kasama siya dyan, kasama kami, katuwang kami na nangampanya, at si Attorney Glenn nandiyan din mismo sa kanila every day, nung time na, latter part ng campaign, at na-witness niya lahat ang mga conversation. At sabi ko nga kagabi sa inyo, mga nakarang araw, na meron na siyang signed affidavit dyan na sana yun ay makakapagbigay ng linaw sa lahat ng mamamayang Pilipino na kung meron mang impeachable offense dito, ay ang ginawa ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa sa pakikipagsabuatan. When I say sabuatan, sa pakikipag-alyansa, sa pagbigay ng bribe, sa pagbayad whatever amount, kung ano man na napagkasunduan ng Smartmatic, para i-make sure na manalo si Kuting Jr. noong 2022. And we are, again, ipinanawagan natin yan kay Senator Amy Marcos na chairperson ng electoral reforms. At binibigyan natin siya dyan ng panahon para magsalita. Kaya sa ulit-ulitin ko na kung gusto niyang makaganti sa insekuristang si Lisa na sinasabi niya na kanyang sister-in-law nasa mga kamay ni Senator Amy, ang bola para ipatawag at magdidikdikan si Lisa at si Attorney Glenn Chong para sabihin nila na si Attorney Glenn Chong ba ay nagsisinungaling sa kanyang signed affidavit, sa kanyang akusa na si Lisa at si Bongbong Marcos ay nakipagsabuatan sa Smartmatic. Alam nga naman, si Lisa lang nakipagsabuatan, walang alam ang presidente. Kaya nga pag nakita ng taong bayan yan, kung talagang gagawin ni Senator Amy ang para sa bayan, na which is yan yung projection niya ngayon na para sa Pilipino, para sa katotohanan, ayan sabi ni Attorney Glenn Chong, I am ready to face Liza Ahas Marcos anytime, anywhere. Yun nga, Attorney Glenn, yun nga ang sinasabi ko, kung talagang mga kababayan, kung talagang para si Senator Amy sa Pilipino at gusto niya talagang matapos na ang kahirapan ng Pilipinas, ipatawag niya ang kanyang sister-in-law. Dahil kapag narinig na natin, di ba, napakalaking akusasyon ang sinasabi ni Attorney Glenn Chong sa kanya at pinirmahan pa na siya ay nakipagsabuatan nga. Basahin niyo lang yung affidavit ni Attorney Glenn Chong nandiyan sa kanyang page. Di ba?
So, ngayon, doon natin maririnig. At kapag narinig ng taong bayan, si Kuting dapat ang mai-impeach. Siya dapat ang filean ng what? Impeachment. So, yun mga kababayan. So, kaya nga sabi ko sa inyo, kaya si Sara, ito ay talagang pinlano ito. Bago pa naupo, bago pa nanalo si Kuting sa tulong ng Smartmatic, ito ang hindi nakita ni Sara. Hindi yan nakita na bubudulin siya katulad natin. Katulad ko, katulad ni Atty. Glencio, katulad din yung lahat, hindi natin nakita na tayo pala ay bubudulin na lang ng ganito. So again, naalala nyo ba nung nireport ko sa inyo na ang mga Supreme Court Justices, okay, ay kinakausap din ni Tambaloslos. Kinausap na kapag ito'y patungkol sa issue ng Okada, di ba? Sa kay Okada, okay, Mr. Okada, and Okada Manila, na kapag hindi umayon sa gusto ni Tambaloslos, ay maaapektuhan ang budget nila. So, posible lahat kay Romualdez at kay Lisa. Posible lahat sa kanila na sisindakin nila ang mga nakaupo sa gobyerno o yung mga inupo nila o even mismo yung mga supporters ni Duterte na sisindakan nila at gigipitin nila ang mga negosyo. Naalala nyo rin, nung in-expose ko dito sa inyo, na yung mga negosyante ay ang inuutusan ni Lisa Ahas, si Lumagi, na hanapan ng butas ang mga negosyante. When I say hanapan ng butas, silipin ang kanilang mga taxes. Kung sila ba ay nagbayad ng tama at kung nagbayad na ng tama, hanapan ng butas at tamnan para singilin o tumanggap ng bribe. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kung 2 million, okay, ang kailangan na ibabayad ng particular na business na ito, pwedeng, ang sisingilin lang 1 million, then ang i-declare sa BIR ay 200,000 lang. So may 800,000 diretso sa bulsa ng mga tao ni Lisa. Ganito ka-evil ang gobyerno ni Kuting. At kung merong dapat i-impeach, walang iba kundi si Marcos Jr. Dahil siya ay what? Ano ang ginawa niya? Pagtatraidor, pagtataksil sa bayan. At kasama po yan sa grounds ng impeachment. Diba? Betrayal, graft and corruption. Let's talk about graft and corruption. Let's talk about confidential fund ni Sara. Na yan ang dinidiin nila kay Inday Sara na 125M, diba, na hindi pa na-explica na yan na ang kanyang pondo ay ginastos dito sa pagtitrain ng mga kabataan dahil nga itong mga kabataan, mga estudyante ay nililin lang ang kanilang mga kaisipan, binibrainwash ng mga makakaliwang grupo katulad nila Franz Castro na yan, na kung saan, di ba, yan yung nagpupush ngayon kay Pangulong Duterte na kasuhan, which is nakasuhan na nga by December 4 and 11, actually pinapatawag, inisyuhan ng subpoena si Pangulong Duterte para magpaliwanag siya, sagutin niya o mag-file siya ng counter affidavit, di ba? ng counter case niya dito sa issue na sinasabi niya against dito sa mga makakaliwang grupo. Yan po lahat gawa ni Ahas yan, mga kababayan. So yung mga 125 million confidential yan, payat yan. Okay? Kung yun ay ginastos sa mga kabataan na tinrain para maging busy sila, let's say sa ROTC, military training, di ba? Sa mga probinsya, dahil sila yung number 1 na biktima ng mga makakaliwang grupo, di may napuntahan ang kaniyang confidential fund. But again, kung unconstitutional yan, bakit si Inday lang? Bakit hindi kasama ang opisina ni Kuting? Bakit siya lang? Kasi yun po yung instruction ni babaeng Ahas at ni Tambaloslos na sirain si Sara Duterte. Ngayon, sige, kung ako ay tatanungin mo bilang isang Pilipino, kung yan ay unconstitutional o bawal sa batas ang ginawa ni Sara at dapat sila parusahan, pero hindi lang siya. Isama si Kuting. Okay? At isama yung kanyang asawa. You talk about confidential fund.
Bakit hindi rin si Kuting pagpapaliwanagin kung saan niya binitbit ang kanyang confidential fund? Bakit si Sara lang? Bakit ang mga media ay si Sara lang? Kasi binayaran na ni Lisa ang mga tiwaling mainstream media. Sinungalingalan na yung mga bunganga nila. Naalala niyo pa ba yung isa sa mga expose natin dito na nagmi-meeting sila dyan sa coffee shop sa Quezon City kung saan binibigyan ng 20,000 ng presidential communications ang mga tiwaling reporter. Nagkakapilang sila, may 20,000 a week sila para pabanguhin at tirahin ng tirahin yung gusto ni Lisa na tirahin. At may pa-buffet pa sila dyan sa Malacanang press corps. Nakakalimot kayo. So, eto yon mga palangga. Eto yung mga kababayan, ang real deal na kaya naman, itong tira talaga kay Sara, ay sinisingle out lang siya. At bilang isang Pilipino, nasasabi ko nga sa inyo, nasa inyong mga kamay, kung paano ninyo ipagtanggol ang pambababoy, pangbubusabos ni Martin Romualdez sa inyo, ni Lisa at ng Araneta. Even yung, di ba sinabi ko yung tungkol sa family dispute nila. Kasi ang namamayagpag ngayon is the Araneta and the Romualdez. Actually, yung ibang mga Marcos Idralin, ay tinitira din nila ng patalikod yan. Kaya nga dapat magsalita si Senator Amy. Kung talagang Marcos siya, di ba, ipagtanggol din niya, yung mga Marcos Idralin na tinitira ni Tambaloslos ng patalikod. Right? So dapat magsalita lang siya. Kaya nga inaabangan natin siya na kung meron talaga, alam niyo kung merong susi sa lahat para malaman ng taong bayan kung sino ang dapat filean ng impeachment, si Senator Amy Marcos. Dahil kayang-kaya niyang ipatawag si Lisa Ahas Araneta Marcos na sinasabi niya sa akin na insecure sa kanya. Kung hindi gagawin ni Senator Amy as soon as possible na ipatawag sa committee niya ang babaeng kasabwat sa Pandaraya noong 2022, din wala na tayong aasahan ni isa sa kanila. Ibig sabihin, pare-pareho lang sila. Wala pa rin aksyon si Senator Amy, sabi ni Kat Serrano. Ngayon, may mga nababasa ako na sinasabing, yung iba siguro kakabukas lang ng mga Facebook ninyo. Maharlika, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla kang bumaliktad? Okay? Ang isa sa pinakarason kung bakit nakita ko kaagad yung kahayupan ni Lisa at ng Marcos Romualdez Araneta na yan. Nung pagkapanalo nila, pinutol ang koneksyon sa mga OFW doon sa group chat, naalala ninyo? Naalala niyo yung sinabi ko, isa yun sa dahilan, kung hindi ako bumaliktad, sila ang bumaliktad. Ang Marcos, ang Araneta, ang Romualdez, ang bumaliktad sa kademonyuhan. Imbis na para sa bayan, puro kasama ng ginagawa nila. Dahil nga ang mga OFW, would you believe mga palangga? Bilang isang supporter nila, bilang isang, what you call it, loyalista na tinawag ni Lisa ang pinaka-loyalista sa lahat ng loyalista na kilala niya. Ni piso wala silang itinulong sa mga taong inilapit ko sa kanila. Magsimula, ulitin natin, kay Nanay Rosita, mga OFW na kailangan ng tulong. Paano ko pa mapaabot ang mga tulong dahil kinat na nila yan nung time pa lang nananalo sila. Doon ko nakita na mga hayop pala ito. Whereas yung Duterte time, kahit binoboljak ko ang mga appointees ni Pangulong Duterte, nakita nyo naman siguro, pero sabi ko, wala akong pakialam, kahit binoljak ko sila kapag may nanghihingi ng tulong na OFW, not only OFW, mga taga-ganito, taga-ganyang lugar, ay pino-forward ko sa opisina nila. Sumasagot sila kahit nakakatikim sila ng hagupit ng bibig ko. And yun yung dapat na kahit nag-criticize tayo dito, hindi tayo pinipersonal. Wala itong hinayupak na Lisa ni Marcos Jr. At yung mga kamag-anak na sa DSWD, yung si Pinky Romualdez na yan. Ilang tao ang nilapit ko dyan, mga kababayan, hindi ko personal na hinihinging tulong. Wala akong hiningin personal sa kanila. Ilang tao, ilang mga palangga natin na OFW o nakasakatira sa Pilipinas na ni piso walang hininging, walang binigay na tulong yung mga hayop na ito. Tapos sasuporta ako sa kanila at malaman natin na sila ay sindikato.
Hindi ako bumaliktad. Sila ang bumaliktad sa inyo. At ngayon, gusto nilang kamkamin, hindi lang ang pera ninyo, kundi kamkamin ang mga supporters ni Sara at ni Pangulong Duterte, inoofera ng pwesto at ng pera, gamit pa rin ang pera ninyo. Ginigisa, hindi lang kayo ginigisa sa sariling mantika, sinusunog ng bonggang-bongga ang pera ninyo at ang kinabukasan nating lahat, mga palangga. So yun yung nakikita natin dito. By the way, ayon pa sa ating puting ahas doon sa San Francisco, grabe daw nakapaligid ang mga Secret Service. Okay? Dignitary protection kay Coting. So ang nagsabi nga sa akin ng puting ahas, Miss Maharlika, parang baby si Marcos Jr. ng Secret Service. Dapat ang PSG daw ang mamamayagpag doon para magprotekta sa Pangulo, sa Pangulong Coting ninyo, sa fake president ninyo, pero ang dami daw na mga Secret Service na nakapaligid. Ganun talaga sabi ko kapag tuta. Ganun talaga kapag nabili na ang pagkatao, naibenta na rin kayo. Right? Naibenta na ang Pilipinas. So, ano nyo doon? Point of view nyo doon sa mga nakikinig. Anong point of view nyo na instead na yung maging visible ay PSG, pero mga Secret Service, although hindi naman illegal yon kasi kailangan namang proteksyonan ng host country ang mga leaders. Pero anong explanation? May pwede ba mag-ano sa atin? Parang daw nakabakod sa kanya Hindi parang daw. Talagang makikita niyo sa video. Actually, may sinend sa akin na video. Sabi ni Atty. Glenn Chang, the puppet is pampered to the max. Exactly. Yun ang sinabi sa akin ni alagang-alaga, parang ang bini-baby. Alright? Kasi yung PSD natin nagmukhang tanga doon. Nakagawa kayo ng trabaho, So anyway, sunod na lang yung video. Pero kung mapapansin niyo yung video, I hope hindi nila ipapakita yon sa Presidential Communications at sa RTV, hindi nila ipapakita yon. Tignan natin dito kung meron. Alam ko meron. Right. Ito to. Hindi pa nagsisimula to. Anyway, so siguro na vlog natin, ipakita natin. Ayan, Tayo mga palangga, bakante, mga bakanting upuan. Teka, baka makita yung sender natin. Okay, natin Ito pala yung mga bakanting upuan doon sa San Francisco. Okay. Wait. Tignan natin. Ayan. Tignan natin Ayan yung mga bakanting upuan na pinakita ko sa inyo. Nakita nyo yan? Di ba nakita yung mga binubuhat? Galit, by the way, galit na galit pala sa akin yung mga hitad. Ayan, mga bakante. Ayan. Ito yata yung Secret Service. Ang daming bakante. So, galit na galit dahil binuking na naman natin sa inyo yung mga hinahakot na upuan. Sa sign yun na talagang marami ng sukang-suka kay Coting. Kasi if you compare Duterte, yung 16 million na bumoto kay Duterte, pag pumunta si Duterte kahit saan bansa, Russia, China, hindi mahulugang karayom. Ito, si Coting, ang daming Pilipino sa San Francisco. Kung matino si Coting, kung nakita namin yung pagbangon ng Pilipinas o naging tapat si Coting Jr. sa kanyang sinabi, ta-travel ang mga taga Los Angeles papuntang San Francisco para suportahan siya. Pero dahil marami nang nagising at nalaman na nambubudotin mo, ang daming bakante at ang instruction talaga, buhatin yung mga upuan para hindi makita sa camera. Pero malupit yung ating mga palangga na nandoon mismo sa loob. Kaya ipinakita ko sa inyo kung paano nila hinakot yung upuan na hindi pa nagsisimula ang event nila kahapon sa San Francisco. Okay? So yung natin mga palangga. So ngayon, ang instruction ni Lisa ngayon, mga kababayan, ni Lisa ng Puting Ahas, talagang bilhin ang even mga supporters ni Sara at supporters ni Duterte. Ako lang ang hindi nila kayang bilhin. Sila ang bilhin ko para ilubog ko sila sa Komunoy. Di ba? Ngayon, mga kababayan, yung ginagawa ngayon, actually, ang ginagawa ngayon ni Lisa at ni Tambaloslos, actually bago tayo mag-vlog,
kumausap sa atin palangga na talagang si Tambaloslos ay naghahanap na siya ng mga tao. When I say tao, pwedeng mga PR firms, mga vloggers, not only mga supporters ni Duterte, para i-promote siya. Attorney Glenn, sabi nung kausap ko, naghahanap na siya na pwedeng mag-promote sa kanya in preparation for 2028. Alright? Sabi Attorney Glenn Chong, dapat napuno yung place. If Marcos really won with 31 million votes, sadly, the 31 million was only the handiwork of Ahas in cahoots with Smartmatic. True. Kasi kung si Duterte nga, 16 million lang. Di ba? 2016. Pero napupuno niya yung lahat ng pinupuntahan niya. Nag-uumapaw pa. Na-witness ko yan. Kahit dito. At saka actually, Attorney Glenn, nung tinitignan ko yung event nila nung kahapon sa San Francisco, napupuno ko pa yung event namin dito, venue eh. Di ba? Kulang pa kami ng upuan. Doon sa mga palangga ko na nandito sa LA, yung mga nagka-travel before sa San Francisco, napupuno pa natin yung venue dito sa Hollywood. Wala tayong binubuhat na upuan. Kulang pa tayo sa upuan. Di ba? Ngayon, tingnan mo. Kasi nagising na at wala naman talagang 31 million na bumoto sa kanya. Meron Smart Magic. Kaya sabi ko nga, yan ang i-push natin. Tulungan nyo kami ni Attorney Glenn Chong. Tulungan natin lahat dahil itong laban natin, hindi naman to para sa akin o para kay Attorney Glenn Chong. Para to sa inyo. Para sa lahat ng Pilipino na i-push natin kay Senator Amy, i-comment ninyo sa kanya. Pressurein natin ang lola ninyo. Na ipatawag si Liza at si Coting. At ang kapatid niya, ipagtawag sa Senado para magpaliwanag sa akusasyon ni Glenn Chong, ni Attorney Glenn Chong na sila ay nakipagsabuatan o nakipagkuntsabahan sa Smart Magic. Kasi kung hindi totoo ang sinabi ng isang Glenn Chong, kinasuhan na dapat yan. Nasa kanila ang power, pera, lahat nasa kanila. Bakit hindi kasukasuhan si Glenn Chong? Takot sila. Takot silang, lalo silang madrag sa kumunoy at makita ng taong bayan kung ano ang sinasabi ni Attorney Glenn Chong na kikipagsabuatan sa Smartmatic. The empty chairs speak for themselves by unmasking Coting and Ahas in tandem with Smartmatic. True. Yes. Kaya walang 31 million, wag kayo magpapaniwala diyan. So ngayon, itong si Pangulong Duterte, by the way, mayroong parang based dun sa pagpapanood ko, parang pareho kami ng sentiment na sinasabi niya na yung mga military nandiyan lang yan nagmamasid. And it's true. Kasi sinabi ko naman sa inyo nung mga nakaraan na nakikita ng mga men in uniform ang pagiging bastos, pagiging above the law, pagiging walang hiya ng ni Coting at ni Lisa Ahas Mags. Di ba? Confirmed na may namatay na PSG dahil sa kay Lisa Ahas. Pero hindi lumabas. Tinago nila. Ni isang statement, may narinig ba kayo sa presidential communications o dito sa gobyernong ito na yung mga akusasyon, maliban sa Smartmatic, yung akusasyon na lang ni Duterte na si Coting ay nagpupulburon, ano sinagot ni Coting dyan dati? I think hindi daw siya yung sinasabi ni Duterte. Kung hindi ka nagpupulburon sa buhay mo, napakadali lang sagutin yan. Never ever akong nagpulburon. Right? Ngayon, may nagsabi, kasi clear naman siya sa kanyang drug test. Sigurado ba kayo na ihi niya ang pinadrug test? Kaya dapat magsalita na yung ginamit niyang ihi, di ba? Magsalita na yung pinaghiraman, yung pinagnakawan ni Coting ng ihi niya. Di ba? Takot lang ni Coting at ni Ahas, may hawak pa ako mas matinding revelasyon laban sa kanila. Subukan niyang kasuhan ako. All hell will break loose. Exactly. Di ba? Yan si Attorney Glenn Chong nandyan sa Pilipinas. Nilalabanan sila. Di ba? Hinahamon sila dyan sa akusasyon niya at signed pa yan. Nakasakomelek na yan.
Pero wala silang, di ba kung yan ay panirang puri, yan ay panira sa administrasyon, bakit sila tahimik? Open your mind, darling, mga palangga. Ibig sabihin, takot sila. Tama si Atty. Glenchong. Takot. Bakit ayaw nila ipatawag? Bakit ang isang maharlika ang gigipitin nilang nasa Amerika? Natamna ng kaso, tamna ng kung ano-ano, gamit yung Ashguard intel nila, nakasabwat nila. You know about that, right? So ngayon, bakit ang isang maharlika na nandito ang gusto nilang gipitin? Ano si Atty. Glenchong, ang laki ng pasabog na si Lisa ay at si Kuting ay nakipagsabwatan sa Smartmatic. At ulit-ulitin natin, kinundinan niya ang Smartmatic, sabi ni Kuting, nung siya ay dinaya daw ni Lenny, na ang Smartmatic ay nandyan sa Pilipinas, hindi para magbenta ng electronic machine, kundi magbenta ng dayaan. Malinaw pa yan sa sikat ng araw. And until now, tahimik. So, nasa mga kamay ninyo, kung bubuksan ninyo ang inyong mga brain cells, na binubudol kayo, patuloy kayong bubudulin ng pamilyang ito, ng Romualdez Araneta, dahil sila nga ang magkakasabwat magsimula sa smuggling. Ba? Attorney Glenn, may tanong ako. Okay? Itong sinasabi ko sa aking mga palangga. Right? Itong pag-a-appoint ni Kuting Jr. na special envoy to China sa isang pinangalanang smuggler sa Congress. Right? Na never ever nilang in-announce. Okay? Ito. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Oh, yan. Si Michael Ma. Kita niyo yan? Attorney Glenn, ayan. Special Envoy. So, in-appoint nila yan nang hindi nila sinabi sa taong bayan, impeachable offense yan. Diba? Impeachable yan. Bakit tahimik ang Congress? Bakit tahimik ang mga reporters? Ang mga mainstream media? Tinago yung pinangalan at marami pa tayong mga susunod na mga sabog sa inyo na talagang totoo lahat ang mga binibitawan kong salita dito. In-appoint niya, pinangalan ng smuggler, paulit-ulit ko. Tapos si Sara, gusto nilang i-impeach. Pero itong pakikipagsabwatan sa smuggler, economic sabotage, bribery, lahat, corruption, pasok lahat sa impeachment grounds para makasuhan o masimulan ang impeachment proceedings. Hawig talaga ni Charis, si Michael, si Ma, sabi ni Zor. Baka yan yung anak na panganay ni Lisa Asmags. Diba? Hindi ko lang ma-check kung, hindi natin ma-check kung ilang taon na tong Michael Man na to. Kasi nga, hindi nga sila nag-release. Yung mainstream media, hindi nag-release ng information ang Presidential Communications at kayo, nandiyan kayo sa event na yan, kung sino itong Michael Ma na in-appoint ni Kuting. Betrayal of public trust. Exactly. Attorney Glenn, yan. May abogado tayong kasama ngayon. In-appoint, yan. Grounds of impeachment. Tapos yung kay Sara, pinupuruan ninyo, kayong mga nasa Congress. Dahil sinungalingalan na yung mga bunganga ninyo ng pork barrel. Yan po, ang daming offense na, ang daming grounds na pwedeng ibato kay Kuting. Ito, balikan natin yung confidential fund. Ito na lang. Syunga ka na lang. Yung alagang biik ni Lisa Smugs, nakadiri pa sa pinakakadiring biik na si Taning, okay? Na si Taning Pinoy na pinaaral sa London. 'Di ba? Saan kinukuha ang pera? Sa confidential fund. Hindi dapat magpaliwanag din siya. Saan nila kinuha ang pinambayad ng ginayupak na yan nung sinasama nila sa kanilang mga trip? Yan si Taning. Wala man lang mag-question sa inyo. Tahimik, pati yung mga mainstream media, kasi nangasungal-ngala na takot kayo dahil yung mga negosyo ng pinagtatrabahuan ninyo maapektuhan. Yung News 5, takot. Si MVP, na yan, nakwartahan ni Lisa ng 600 million yan, isa sa mga pinakauna kong pasabog, di ba? Doon sa merging supposedly ng ABS-CBN and News 5, TV5. Kasi
maapektuhan yung kanyang negosyo. Kaya may takot kay Lisa Smugs. Ngayon, kung ganito ang gobyerno natin na kinatatakutan dahil notorious at sindikato, ay kumilos na kayo mga palangga. Kayo ang susi. Kahit bilhin ni Romualdez, ni Lisa, ang mga supporters, ang mga negosyante sa Davao, sa Mindanao, o kahit saan, at the end of the day, boses ninyo, tapang ninyo ang mananaig sa mundong ito. Sabi nga ni Duterte, di ba? Kahit na daw siya mag-isa na lang, di ba, sa PDP laban, okay lang. Kasi nung dati, nung hindi pa nga siya kilala sa national, mag-isa lang naman siya. May mga supporters siyempre, pero hindi katulad nung nanalo na siya. Di ba? So yan yun mga palangga. And another issue, we talk about what? Confidential fund budget pag nanakaw. Yung ginagawa ni Sandro na inuutusan niya, Sandro Marcos, na inuutusan niyo yung former friend ko na Macquiao ang gininga. Sorry. Macquiao, parang Jimbornan. Na si Yeye Vivas, na nakipagsabuatan kay Avel Bacudio na dati ko mga kaibigan nito, mga kakilala ko to, naka-dinner ko to, nakita niyo to lahat, na nakipagsabuatan sa utos ni Yeye Vivas at ni Sandro, pakipagsabuatan sa kontraktor na si Jelay Pahati, na kumita sila ng multimillion dito last year pa to. At hanggang ngayon, kumikita si Sandro at ang kanyang chief of staff through sa, not only sa mga kongresista, pero pati sa DPWH na mga kontrata ay pinagkikitaan lang naman ng future president ninyo, 2034. Di ba? So ayan ang kanyang chief of staff. Bakit ko alam to? Sinasabi mismo sa akin to personal, even si Avel Bacudio, na sinasabi sa akin na ate, kasama yung kanyang kapatid, na 6 years lang naman si Kuting, si BBM. 6 years sila mamamayagpag, parang kumubra ng kumubra. Through dito sa mga illegal, mga kasabot nilang contractor. Ginagamit ni Sandro ang power niya dyan sa Kongreso dahil anak siya ng Kuting eh. So lahat natatakot sa kanya dahil nga naman pag kinalaban niyo sila, hindi ka mabibigyan ng budget sa Congress. Alam na alam ni Attorney Glenn Chong yan. Dahil dating kongresista siya. Na ang daming nanggigipit dyan. Ngayon, mga palangga, di ba? If you talk about impeachment, at talagang gusto nyo kung talagang ito mga tao ito, like si Franz Castro, inamin niya na nagpupulong sila, di ba, dyan sa Congress para i-push ang impeachment kay Sara na wala namang grounds. Hindi naman na sinabi na binulsa niya yung 125 million. Wala namang ganong finding ang COA. Dahil nag-explain na si Inday Sara dyan, di ba? Walang grounds for impeachment. Pero si Kuting, ang daming grounds para na pailan ito ng impeachment. Ngayon, mga kababayan, ano ang natin dito? Ano ang aasahan natin dito? December 4 and 11, if you want to support boses ng taong bayan, sumama kayo dun sa, puntahan nyo si Attorney Duterte, si Digong sa Quezon City, ito magaganap yan, December 4 and December 11. Ipakita nyo yung bangis nyo. Ipakita ninyo na hindi kayo papayag na magtatagal ang Araneta and Romualdez. Babalikan natin sa mga kilala pa lang sa akin. Mismo ang dating NSA, si Clarita Carlos, di ba? National Security Advisor. Clarita Carlos, mismo sa report niya, sinabi niya na kasabwat ang pamilyang Araneta Romualdez sa issue ng smuggling. At economic sabotage again ang ginagawa nila. Pero sa halip, niligwak si Clarita. Kaya nga I'm praying na sana si Clarita Carlos ay magising. Sana yung huling buhay niya, yung sandali ng buhay niya, ay ibigay niya sa taong bayan, pero nabili na rin siya ng tambaluslos, generous allowance, sabi ni Ann Cutis. Kaya, konti na lang ang mga, hindi naman konti, marami tayo, andan si Atty. Glenn Chong, andan si Pangulong Duterte, andan si, yung mga matitino dyan, may nangilan, at kayo ang magiging susi ng pagkapanalo ng tao, ng Pilipino. Hindi mananalo to mga to. Mga palangga, ayon sa aking bolang kristal, ang susunod, meron na tayo. Sa sunod nating show, meron tayong mga bolang kristal, yung mga horoscope ng mga
ng mga politiko babasahin ko. May talent ako diyan. Gawin natin ng twist. Attorney Glenn Chong, sabi niya, Martin Romualdez are so corrupt and they don't even hide it. Sandro Marcos related this to Ahas and related it to me. Ayan. O, di ba? Ayan, napakalaking akusasyon yan. Bakit hindi mapasinungalingan yan ng First Ahas family? Corrupt talaga, di ba? Sabi ka ni Amy Marcos dyan, Sandro is so young yet so corrupt. Di ba? Corrupt na pamangkin niya. I don't know. Attorney Glenn, anong gagawin natin dito kay Senator Amy? I-push natin na ipatawag si Lisa dyan sa Senate para marinig ng taong bayan. Yeah, corrupt yung mga hayop. Hindi pa ba nakikita yung pagiging corrupt nila? Yung traveling pa lang ni Kuting? At kung hindi sila corrupt, naramdaman nyo na palangga yung epekto ng good governance. Pero anong naramdaman nyo? Sige nga, nakikita nyo yung mga bentahan ng pulburon. Di ba? Hindi natatakot yung mga tao. Patayan, hindi natatakot. Epekto ito ng walang patinong leadership. Kasi hindi naman talaga siya leader. Bangag siya. Laging sabog ang lolo ninyo. Yes, we should push for investigation, sabi ni Attorney Glenn. Yeah, ipupush natin kay... hihiling ko sa inyo palangga, i-comment nyo kay Senator Amy na i-push niya kasi siya yung chairperson siya ang may power para ipatawag si Lisa na kanyang sister-in-law na sinasabi niyang insecure sa kanya para makaganti siya at makaganti ang taong bayan at makita ng taong bayan kung gaano ka sindikato si Lisa. Ipatawag niya. Dahil siyang nakipag-deal sa Smartmatic, may mga ebidensya si Attorney Glenn Chong dyan. At deserved at karapatan ng taong bayan na malaman ninyo kung ano ginawa ng butod na nagpapanggap na ahas na to na akala mo para sa Pilipino. Actually, may nag-send sa akin video, nagtantrum na naman siya sa San Francisco. Nakakatawa. Ito, babagalan nga natin. Nagtantrum siya doon nung inaano siya ni Kuting. Ay, kaya na natin to. Nung parang bababa yata sila sa stage, nag-aano siya, nag-iinarte. Parang parang bata. Pakita ko lang nga ito. May nagsensa. Sabi ko sa inyo, ang dami natin puting ahas diyan eh. Ang dami natin puting ahas palangga. Ito siya. Ito, tingnan mo Ayan tingnan mo Tingnan mo yung gesture ni Lisa Smugs. Alright. Tingnan natin. Ay, ba't nawala? Andali. Ngeta. Tingnan natin. Nag-gesture siya doon na parang para siyang naagawan ng candy. Right, ito yung naagawan ng candy niyang lola. Ayan, ito na. Naagawan ng candy na naman ang lola niyong hitad. Ito na, ito. Pansinin niyo siya. Paano niya hilain si Kuting? Nakita niyo ba yun? Okay, ulitin natin. Hindi yun napansin. Parang naggaganon siya, yung ginaganon niya yung kamay ni Kuting. But anyway, ang naka-witness kasi noon, yung mga tao doon na parang sabi sa akin, Miss Maharlika, grabe yung asawa grabe si Lisa. Parang batang naagawan ng candy doon sa harap ng entablado. Talagang walang filter. So ganun, nakikita na ng tao. For sure, yung mga pinupuntahan nila na nakikita ng Pilipino kung gaano. Ganun kasi kapag pulboronic ka at lagi kang lango sa alak. So ganun talagang magiging magiging attitude mo kasi hindi mo na nakokontrol. Yung utak mo hindi mo na kontrolado lalo na kung lalo ka nang nasusunog ng mga illegal na substansya sa iyong katawan. Nakakaloka. So yun na nga, yung speaking of most corrupt institution, yung sa Congress, which is yung sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi naman daw lahat. Okay, may bawi ang ating Pangulong Duterte.
naniniwala ba kayo na hindi lahat corrupt? Meron siguro mga ilang porsyento, konting porsyento doon na natitira sa Congress na may matino. Ako naniniwala naman siguro ako doon na may mga natitira pang konti. Pero sa nakikita ngayon, mga palangga, yung pagbili dito sa mga PDP, dating PDP laban, ang ano po niyan, ang may utos talaga niyan si Liza at si Tambalusos. Whether gusto man ikutin yan or hindi, wala siyang magawa kasi nga pinipisat ni Liza yung kanyang malajole na, na jetlog. So siya talaga, si Liza talaga ang may pakana niyan at kasabwat talaga si Tambaluslos. Dahil sa lahat ng bribery business nila, bribery, di ba? Negosyo na yung bribery sa kanilang kanilang smuggling, lahat ng negosyo, magkasabwat talaga sila. Talagang partner sila. Parang sila yung mag-asawa pagdating sa pagdestabilisa ng gobyerno, destabilisa ng ekonomiya, at pagsira ng kinabukasan ninyong lahat. Ngayon, sa panghuli, gusto kong i-push natin na ipatawag ni Senator Amy, mag-initiate siya ng investigation dito sa Smartmatic since siya yung chairperson ng electoral reforms at nang marinig natin kung paano maging bangag-bangagan itong si Liza na nagpapaliwanag dyan sa Senado. Again, Senator Amy, I know nakakarating to sa'yo, it's your time to shine at ipakita mo sa taong bayan na sabi nga ni Darrell Yap, ikaw yung tamang Marcos. If you are the tamang Marcos, din ipakita niyo sa amin kasi maiksi na pasensya ng aking mga palangga. Marami nang naiinis sa iyo, Senator Amy. So if you want to save your ass, then do it now. Andyan lang si Attorney Glenn Chong na kaibigan mo din, nakasama natin, na nagtanggol sa inyo. So, kung para tayo lahat sa taong bayan, di ba, dapat walang kapakapatid, walang sister-sister-in-law, kung talagang lahat tayo para sa bayan. Muli, this is your Fair Lady Maharlika. Thank you, mga palangga. Thank you, Attorney Glenn Chong, and hope to talk to you soon sa interview natin. Thank you po. Thank you, mga palangga. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong saloobin mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutang i-share ang video ito upang ang inyong mga kamag-anak, kapatid, at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutan mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!